Kahit pa nagkasabay ang aberya ng Masinloc Power Plant sa Zambales at maintenance shutdown ng Malampaya Natural Gas Facility sa Palawan, nananatiling sapat ang supply ng kuryente sa Luzon buong araw. Pagtitiyak din ng Department of Energy o DOE, mananatiling normal ang power situation ngayong Semana Santa. May report si Julius Segovia. Hindi nangyari ang pinangangambahang brownout ng Department of Energy ngayong araw. Nasa white alert o balik normal lang sitwasyon sa Luzon grid matapos itaas sa yellow alert kahapon. Bumaba kasi ang demand ng kuryente kaya papatak na sobra pa ang reserba ng Luzon. Sa kabila ito ng muling pagpalya ng Masinloc Power Plant sa Zambales at ng 36-hour maintenance shutdown ng Malampaya Natural Gas Facility kaninang umaga. Tiniyak mismo ni Energy Secretary Jericho Petilla na mananatiling normal ang power situation ngayong linggo. Inaasahan kasing mas bababa pa ang demand bukas. Ang masasabi ko lang is that remote ang possibility na kakaroon tayo ng brownout ngayong Semana Santa. Para hindi maputol ang supply ng kuryente, 2 planta ng First Gas ang gumamit ng liquid fuel, imbes na umasa sa mas murang natural gas ng Malampaya Facility. Dahil napilitang gumamit ng mas mahal na panggatong ang 2 planta ng First Gas para magpatuloy ang kanilang operasyon, papatak na dagdag gastos ito para sa generating companies. Ang tanong tuloy, ipasa rin kaya ito kalaunan sa mga consumer? We'll have to see the actual billings of our suppliers, but it is anticipated that the running of condensate of the First Gas plants will be offset by the maximization of the operation of the Ilihan power plants. Pero gaya ng una ng inihayag, tataas talagang singil sa kuryente sa susunod na buwan. Hindi dahil sa paggamit ng mas mahal na panggatong ng ilang planta, kundi bunsod ng karaniwang pagtaas ng demand sa kuryente tuwing tag-init. At sa taya ng Meralco, posibleng umabot ng 40% centavos ang rate hike sa generation charge sa Mayo. Pero kahit walang brownout, tipid-tipid pa rin daw sa paggamit ng kuryente. Patayin po yung mga ilaw kung di naman po ginagamit, yung mga appliances, bunutin po saksak-sak. Tapos lalong-lalo na po yung mga magbabakasyon natin kababayan ngayong Holy Week. Mas makakabuti po at mas ligtas din po kung ibababa natin yung breaker natin. Pakonsuelo naman ng Energy Regulatory Commission, malaki raw ang matatapya sa nabiting higit 4 na pisong tasingil noong Disyembre na pansamantalang ipinatigil ng Korte Suprema. Hindi na ito hihigit sa piso, sakaling ipatupad ang recalculated WESM prices. Definitely, malaki ang magiging pagbaba nito. Katulad na rin noong doon sa Enero na naging epekto nung kautusan ng ERC. Can we safely say it's less than 1 peso? Yes, oo. Sa April 22 mapapaso ang TRO sa all-time high power rate hike ng Meralco na hiniling naman ng Makabayan Block at Consumer Group na Power na muling palawigin. Julius Segovia, GMA News.